So yun, okay, KGX yung sa akin lahat, kakauwi lang natin. At Pi Network, papasok na, no? OKX, BitGet, MEXC. So, ewan ko kung ano, sino pa yung mga platform na nag-announce, no? So, kung wala pa kayong platform, no? Gamitin nyo yung BitGet, no? Nandiyan yung link natin sa description. Pero, may katanungan lang yung iba, no? Ang Pi Network ba ay pyramiding scheme, no? Pero para sa akin, para sa akin lang to. No? May katangian. Katulad ng ano, ang Pi Network is makapagmina ka. Syempre makapagmina ka ng sarili mo pero mahina, di ba? Pero ang paraan para lumakas ang mina mo is mag-invite ka ng referral, no? Mag-invite ka, nagamit yung link mo at kapag maraming gumamit ng link mo, mabilis yung pagmimina mo ng Pi. Okay? So, kadalasan, yun yung nakikita nila na habang tumatagal, habang marami ka na-invite, lumilipad yung mina mo, no? Tumataas yung mina mo. So, yun yung isa sa kahit naman noon, kahit naman yung mga nauso pa yung mga networking, di ba? So, ganun siya, no? Kung titingnan natin, kadalasan doon tinitingnan yung pyramiding scheme, no? Pangalawa, wala siyang wala siyang kumbaga ang Pi before noong 2019 is marami kang na-invite kasi overhype. No, overhype na mas tataas daw siya kay Bitcoin. Ang magiging price daw nito, sabi nila before kapag ka na list is 100 USDT. So sabi nila mas aangatan pa daw niya yung BTC, kumbaga ang BTC daw sobrang kailangan mo ng mahal na equipment para makapagmina dito daw using cellphone lang. Tapos, ang kikitain mo daw, $100 kagad per 1 Pi. So, yun siya. No? So, kaya maraming sumali sa Pi, no? Kung baga titingnan natin. Pero, kung mapapansin nyo, maraming sumali noong 2019. Pero, habang tumatagal is, hindi na rin sila nagpa-farm. Bakit? Kasi, overhype lang siya. Syempre, yung mainnet, hindi agad nilabas. Tapos ang nangyari nung hindi agad nilabas, syempre kapag nilabas mo kagad yung mainnet niyan, makikita mo kagad yung, syempre, magagamit mo kagad yung token sa trading, di ba? Kaya lang, hindi nilabas agad. So, napakatagal para ngayon. Pero ako happy. Happy ako na nilabas siya, at least kahit paano, yung mga nagtiyaga noong 2019 is mapakinabangan na nila. Ngayon yan, di ba? So, and then, ang nakita ko dito, yung pang-apat natin, yung syempre time investment, 'di ba? Hindi siya kumbaga kung titingnan niyo, hindi walang involved na pera, pero time meron, 'di ba? Time meron kasi everyday mo siya kiniklik, 'di ba? So, para sa akin overall, may katangian lang, no? May katangian lang siya, no? Ng pyramiding scheme, pero kung titingnan naman natin, parang ano lang siya, hindi siya, may katangian siya ng pyramiding scheme, pero, katangian yung word natin. Pero ano bang tawag dito? Parang ano siya, hindi pyramiding scheme, pero multi-level marketing. No? May incentives, yung ganon, may referral-based incentives. Pero kung titingnan naman natin, halos lahat naman ngayon may ganun na. Sa real estate, 'di ba, pag bumili ka ng kapag nakabenta ka ng bahay. Ngayon, yung iba ginagamit 'yan kahit saan naman sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, yung mga ganyan, yung mga referral, 'di ba, pagka kinik yung link mo. So, ganun din sa mga ibang cryptocurrency platform, 'di ba? Tayo din ganun. Syempre, natural na 'yan Natural na 'yan, pero ako, syempre for me, may katangian siya ng pyramiding scheme, pero multi-level marketing ang tawag sa kanya para sa akin. And paano siya magiging pyramiding scheme? Wala namang involved na pera, 'di ba? Time investment ang meron. Para kang, sabi nga nila, para kang naglalaro ng ng games. Para kang naglalaro lang ng games, okay? So for me, hindi siya pyramiding scheme, multi-level marketing siya. Yun yung para sa akin lang, okay? So, kung agree kayo doon, may kanya-kanya tayong research. Kumbaga sabi ko nga sa inyo, research din kayo, okay? So far sa BTC naman, wala, may trade ako kanina, no? May trade ako kanina, nilagay natin doon, ETH and BTC is okay naman. So, goods tayo, and then abangan natin yung CPI report. Mamaya tingnan natin kung ano mangyayari. Para sa akin,
okay ang mangyayari sa CPI tulad ng video natin kahapon. So, sana okay. Kasi, syempre sabi ko nga sa inyo, ano yan sariling research natin yan, di ba? Kumbaga parang, paano ba tayo matututo? Hindi tayo mag-research sa sarili natin. At paano ba natin mapapatunayan yun kung hindi natin makikita mamaya sa CPI, di ba? So, kung maliman ako, room for improvement yon at kailangan laliman ko pa yung research ko about sa ganyan. Lalo-lalo na sa inflation, sa iba pa, sa US market news na nakakaapekto sa galaw ng crypto. So, gusto kong aralin lahat yan. Okay? No, pasensya na kung medyo hindi ko kayo na satisfied dun sa sagot kong Ponzi scheme siya or hindi. So, pero para sa akin, ano siya, may katangian siya, yun nga, yung sinasabi natin nung umpisa, na base siya sa incentives, di ba? Pero for me, is multi-marketing level. Yung mismong ano niya, no? Tawag dito, yung way niya, okay? No? At happy ako na yung mga nag-farm ng 2019 ay mabibenta nyo na yan. Pero sana mataas. Ako naman sana mataas para at least kahit papaano kumita ang mga kasama natin na nag-farm ng pie. Pero ako tumigil. Okay? Yun lang sa mga gustong pumasok sa BitGet at pumasok doon sa Telegram natin for the TA. So, yun. Gamitin nyo lang yung link natin sa description at PM nyo ako sa Telegram tapos meron tayong ibibigay sa inyo na 4 na question lang naman doon. Madali lang naman yung question. Dapat under ka ng link lang natin sa BitGet. Yun yung importante doon. Okay? Tapos may first trade ka. Ayun, pwede ka na pumasok sa Telegram. Saludo.